O yung issue mga kababayan sa confidential funds, tinuldo ka na kahapon ng ating Pangulong BBM. BBM. Di anoan niya Mr. Maravillas yung sinabi ng ating Pangulo, yung confidential funds daw is a settled issue. Sabi po ni President Bongbong, ito yung statement niya. Kasi di ba bumalik na yung ating Pangulong Bongbong Marcos galing sa kanyang official visit sa Japan ASEAN Summit. Dahil sa walang tigil, mga kababayan na sama ng loob ni Inday Sara at ng mga supporters niya, bukang bibig po yung confidential funds. So nagpalabas na ng statement yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Kasi po, tinanong siya ng media tungkol dito po sa walang katapusan na issue ng confidential funds. Kaya sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos, ito anyang confidential fund. Ito anyang confidential funds is a settled issue. O yan po, yung interview sa ating Pangulo. Mamaya iparinig ko po sa inyo mga kababayan. Pero nga niya Mr. Maravillas, I think sa mga DDS, sa kay Inday, hindi siya settled issue. Kasi nga po, ang intensyon nila sa confidential funds, ito, analysis ko man lang po. Pero the fact na hindi sila matunawan, ang intention po, hindi man yung original intention ng confidential funds, kundi po, in aid of presidential elections. Kaya hindi sila matunawan mga kababayan. Wala na silang magagamit. Nagduda kasi yung Congress, 11 days pa. Linunok yung 125 million. Sabi nga ng mga joke-joke sa sa social media. Buti pa niya yung relasyon ni Catherine Bernardo, yung Katniel pa, saka ni Daniel Padilla, tumagal ng 11 years. Pero yung confidential funds mga kababayan ni Inday, 11 days lang. Parang isang linggong pag-ibig lang mga kababayan. But before kong ibigay sa inyo yung sinabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos, na settled na niya yan at may pahayag din yung Senado. Kasi ngayong araw na to, pipirmahan na ng ating Pangulong Bongbong Marcos yung 2024 national budget. Click subscribe mo na po dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi kayong updated po sa confidential funds. Di ba? Sa mga kaganapan dito sa ating bansa, like and share na rin po ninyo ng ating video. At huwag na rin po ninyo mga kababayan na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. Sa mga naghahanap po ng malinis and spacious fitness gym, bumisita lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab car rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Gilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Ayos pa, ayos na niya Mr. Maravillas. O mga hindi matunawan po sa confidential funds,
ni Inday. Sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos, yang anyang issue ng confidential funds, settled na yan. It is a settled issue. Bakit daw? Sabi niya, President Ferdinand Marcos Jr. called the matter of Vice President Sara Duterte's confidential funds settled. That was actually the initiative niya of the Vice President. Kita ninyo? Iyon man talaga po yung totoo. Yung pagkawala po ng confidential funds ni Inday, nangyari po kasi give up niya po yung confidential funds. Siya yung nagsabi. Di ba po? Malinaw? Ay, tingnan ninyo, research ninyo mga kababayan yung mga kwento rito sa confidential funds. Ang sabi po ni Inday, bahala na niya kayo dyan sa Kongreso. I leave it to the wisdom of Congress. So ang ibig sabihin niya, kung ang wisdom ng Congress alisin yung confidential funds niya, okay sa kanya. Iyon din ang thinking ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang sinabing settled niya, and that is the initiative of the Vice President. Kung halimbawa ibigay, di okay man. Ang problema mga kababayan, yung statement pala yon ni Inday, hindi man totoo na okay sa kanya. Eh di siyempre, kung ano yung sinabi niya na okay lang, kung halimbawa tanggalin, kasi I leave it niya to the wisdom of Congress. Yung wisdom ng Congress, mas may pangangailangan po yung ating mga security agencies, yung DND, yung Philippine Coast Guard, at hindi man kailangan ng Vice President, Office of the Vice President. Kasi yung Office of the Vice President po, spare tire man lang po siya. Di ba? At yung DepEd po, hindi man security agency, hindi man yun kasama sa mandato niya. So yung Congress po, nagdesisyon na tanggalin yung confidential funds. Masama pala yung loob ni Inday. O, di ba? Kaya ito na ngayon ang nangyari. Kaya sabi ng Pangulong Bongbong Marcos kahapon, actually hindi ko man yan, I'm not talking about it. Pero ang nag-initiate niyan, si Inday. O, di ba? Basag kayo ngayon, mga DDS. Pinagpipilitan ninyo yung confidential funds na ang dahilan kung bakit nawalan si Inday ng confidential funds kasi siya yung nagsabi, it's up to you, Anya. I leave it to your wisdom. Yun din po ang understanding ng ating Pangulong Bongbong. Ang hilig kasi ninyo sa double talk, hindi kayo makapagprangka. Di sinabi sana ni Inday, hindi pwede. Kailangan ko yan na confidential funds. Hindi niya sana sinabi na I leave it to the wisdom of Congress. Ngayon, nang tanggalan siya, ayon, sige tantrums po. At until today, mga kababayan, yun ang dahilan kung bakit hindi na makapagtrabaho ng maayos si Inday. At yun ang naging dahilan kung bakit inaway na mag-ama yung Kongreso. Ito yung sabi ng ating Pangulo. That was actually the initiative niya of the Vice President. I'm not actually talking about the confidential funds. And to not insist that they have such confidential funds. So I think as far as I am concerned, it is a settled issue, sabi po ng ating Pangulo. So sabi dito sa balita, Marcos also confirmed House Speaker Martin Romualdez earlier statement that he will sign the 2024 budget on Wednesday, ngayong araw na to. Yes, I think we are scheduled for Wednesday, sabi po ng ating Pangulo. Itong mga propagandista po ni Inday Sara, mali yung base ng kanilang mga sinasabi. Minamasama nila, mga kababayan, yung naging desisyon ng Kongreso. Nagdesisyon yung Kongreso na alisin yung confidential funds kasi yun ang kagustuhan ni Inday. O diba? Leave it to the Congress, to the wisdom of Congress.
So yung reading ng Kongreso po, malinaw. Okay lang anya kay Inday. So nagpaparaya siya. Hindi man pala yun, mga kababayan, ang totoong damdamin. You see? Tapos ngayon nagagalit kayo. Tira kayo ng tira. Inaapi ninyo ngayon si Martin Romualdez. Tapos may mga pa-placard pa kayo na support BP Inday. Tapos may mga protest pa kayong protect Sara. Bakit? Inaano ba si Inday? Di ba? Gawa kayo ng kwento ninyo. Gumagawa kayo ng sariling multo. Yung issue sa ICC. Bakit nagka-problema yung mga Duterte sa issue ng ICC? Kagagawa nila po lahat yan. Di ba? Tapos binabaliktad yung kwento na ang nangaapi si Martin Romualdez. Walang ganun po. Pambira nga po na magsalita si Martin. And si Martin po nagsabi na we have tama anya kayo. We have to support BP Sara. Respect and support. Tulad anya ng kailangang support and respect sa presidente at iba pang mga officials. Lalong nagalit yung mga DDS na abnormal. Abnormal kasi kayo mag-isip. May mga sayad, hindi makapagsalita ng prangka. Hindi ganon mga kababayan mag-isip yung ating Pangulong Bongbong Marcos at si Martin Romualdez. Kung ano ang sinabi mo, yun ang dapat na gawin natin. Sabi mo, bahala na kayo. O di bahala kami. Pakinggan natin mga kababayan yung sinabi ng ating Pangulo sa interview ng mainstream media. Ayan po. Yung audio na lang po para hindi tayo ma-restrict. Sir, on the 2024 national budget, which has been ratified by the House of Representatives and the Senate, sir, what do you think about it? Any comments on the deletion of the confidential funds, which will affect both OVP and DepEd, both headed by VP Sara, sir? Well, that was actually the initiative of the Vice President. That I'm not talking about the confidential funds and to not insist that they have such a confidential fund. So I think as far as I'm concerned, it is a settled issue. Kita din niya? Settled issue niya yan kasi unang-una ang nag-initiate yan, si Inday, na ang sabi niya, hindi na siya mag-i-insist niyan. So anong kinagagalit ninyo? Inday, kayong mag-ama ng tatay ninyo at saka ng mga DDS po, bakit kayo nagagalit na yung initiative na yon galing mismo kay Inday? O, di ba? Kaya yung mga actions ng Kongreso, especially by the Speaker of the House, approve po yon ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Bakit niya approve? Hindi niya kinontra. So, that is, understood. Pag hindi mo kinontra, di ibig sabihin, approve ng ating Pangulo. Bakit approve ng ating Pangulo? Lahat ng actions ng Kongreso. Ngayon, kasi nga po, lalo sa issue ng confidential funds, kasi sa understanding ng ating Pangulong Bongbong Marcos, ang nag-initiate mismo noon na hindi na siya mag-i-insist tungkol sa confidential funds. Si Inday mismo. Naintindihan ninyo mga abnormal na DDS? Lalaan niya Mr. Maravillas na magwawala yung mga DDS. Di magwala kayo, yun naman talaga yung ugali ninyo. Sabi nga dito sa amin, tuod ka mo sa pasala-sala. Balo-bagi, mga kababayan. So, gumawa-gawa ng istorya. Pagkatapos, iaakusan nila yung kalaban nila. In this case nga po, hindi man dapat kalaban, kundi ka-unit team. Inaaway nila. Di ba pa? Malinaw na malinaw. Ngayon, lahat ng mga actions po ng ating Speaker of the House, may bas-bas sa ating Pangulong Bongbong Marcos kasi hindi niya kinokontra.
Kasi yun ang reading niya, mga kababayan. Wala siyang double talk sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Malinaw yung kanyang understanding. It is settled kasi ang nag-initiate mismo si Inday. Give up na niya. Pagkatapos sasabihin niya yung kontraan niya sa confidential funds ay kontra sa kapayapaan. Ang kontra sa kapayapaan ay kalaban ng bayan. Pagkatapos ngayon, kontra siya sa peace talks. O sino ngayon ang kontra sa kapayapaan? Nag-initiate yung ating gobyerno ng peace talks. Pagkatapos kinontra niya, ayaw niya. Pero sinabi niya ang kontra sa kapayapaan ay kalaban ng bayan. Di siya ngayon ang kalaban ng bayan kasi kontra siya sa peace talks. Ngayon, sabi dito sa balita, sa Senado naman po, sa PhilStar, public pushback versus Sara's confidential funds, keep it out of 2024 budget. Sabi po ng Senate Finance Panel Chair si Angara. So sabi diyan, public sentiment niya against the confidential and intelligence funds under Vice President Sara Duterte influence the decision of lawmakers to keep the controversial secret fund out of the proposed 2024 national budget. Sabi po ni Senator Sani Angara, Senate Finance Committee Chairman, ayon mga kababayan kay Angara, walang mambabatas so to restore the secret lump sum around 650 million combined for both the Office of the Vice President at DepEd during the closed-door meetings of the Bicameral Conference Committee where budget changes are typically less scrutinized. It's also a reading of the public opinion. The public opinion wanted greater transparency on the budget. So sabi niya, number one, it's a reading of the public pulse. But also, the Vice President said she is not pursuing it. That statement cleared up that issue. So malinaw po na kung bakit po wala ng confidential fund si Inday, initiative po niya. Siya mismo, give up na niya. Give up niya, pero masama pala yung loob niya. Yon ang problema kay Inday, mga kababayan. Mahilig sa double talk. Yan ang ugali ng mag-ama. Unstable yung pag-iisip ng mag-ama, mga kababayan. Double-minded po. Malinaw po sa Bible, sabi sa Bible, a double-minded man is unstable in all his ways. Sabi po yan sa James chapter 1 verse 8. Sabi sa Luke 16:13, cleanse your hands and purify your hearts, ye double-minded. Linisin mo anya, sabi ng ating Panginoon. Magbasa ka, Inday, ng Bible. Linisin mo ang iyong mga kamay at i-purify mo ang iyong puso. Madumi ang puso po ni Inday. You have to purify. Ganon din yung mga kaya masasama ang ugali po. Yung mga supporters niya, mga violente at masasama ang mga lumalabas sa kanilang mga bibig. Mura ng mura po. You need to purify your hearts. You double-minded. Sabi sa Bible yan. Hindi man na niya yan, Mr. Maravillas, maintindihan itong mga DDS. Yan nga po, kasi mga unsafe po sila. Ayun man lang po, mga kababayan. Baga lang gusto ninyo po itong itry. Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasoan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Ning siya red mix fruit drink. Iniman po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Ayas, yung mga inquiries ninyo,
dumiretso na lang kayo po sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.